This is the Oppo A16 at ito yung kauna-unahang Oppo smartphone na i-unbox natin dito sa ating channel. Actually, itong smartphone na to ay nilaunch ni Oppo noong August 10 pa. At simula nun syempre naging available na siya sa mga Oppo physical stores at ganoon na rin sa kanilang mga partner stores nationwide. And we have two variants dito sa Oppo A16 at itong variant na nasa atin ay yung mayroong 4GB of RAM plus the 64GB of internal storage. Ang presyo nito guys ay 7,999 or 8,000 pesos. Share ko lang sa ating mga nearby subscribers na itong ating Oppo A16 ay nakuha natin sa ITX Mobile Shop sa Katanawan, Quezon. Hindi na natin kailangan pang magbiyahe ng matagal or pumunta sa mga mall dahil dun sa ITX Mobile Shop available halos lahat ng mga smartphone brands. At ang maganda pa dito guys, nagbigay ang ITX Mobile Shop Katanawan ng dalawang freebies. So meron tayong free na earphones at tempered glass. So you can visit the ITX Mobile Shop sa Barangay 9 LPCC Building, Katanawan, Quezon. You can also visit there the T-Zone Sips and Bites Snack House. Siyempre, pagkatapos yung bumili ng smartphone, pwede kayong magmerienda dahil very affordable lang ng kanilang mga snacks and drinks na nandoon sa kanilang shop. So, yung isang variant naman na meron tayo dito sa Oppo A16 ay mayroong 3GB of RAM plus 32GB of internal storage. Sa ngayon guys, wala pang official price ang Oppo para dun sa kanilang 3GB na variant dahil magiging exclusively available lang yung variant na yun sa Shopee on August 28. At magkakaroon din sila ng launching freebie na G25 earphones. Okay, so nalaman nyo na yung price and availability nitong Oppo A16. Diretso na agad tayo sa ating unboxing and hands-on. Simple lang naman yung box nitong ating Oppo A16. Color white siya and then makikita natin dito yung itsura ng smartphone. Sa upper left, makikita natin yung ating storage. And then dito naman sa likod ay yung ilang major specifications na meron yung ating smartphone. So ano nga ba yung dapat nating expect dito sa Oppo A16? So meron tayong 5,000 mAh of long-lasting battery, 3D sleek design, AI triple camera at HD Plus Eye Care display. So dahil nga first time natin mag-unbox ng Oppo smartphone dito sa ating channel, so pilit kong tinataas tong box pero hindi nabubuksan. Dahil meron tayo ditong parang sleeve cover at nandito talaga yung pinakang box ng ating smartphone. So open na natin. Ang una nating makikita ay smaller box. So lahat white yung color na makikita natin dito sa loob. Tumutunog siya. So, andito yung kanyang free jelly case. Yun. So, meron tayong free jelly case. Andito yung ating mga documentations. So, we have our SIM ejector pin. At transparent itong ating free na jelly case dito. So, itatry natin ito sa ating smartphone later. At ito na yung ating Oppo A16 device. So, kita nyo na white yung ating smartphone. At andito sa harapan, makikita natin yung mga major specifications na andun din sa likod ng kanyang box. So mamaya natin ito pag-uusapan. At meron tayo ditong easy pull tab at makikita natin dito yung ating charging cable na finally ay naka-USB Type-C. So syempre happy tayo dito kasi pag USB Type-C alam natin na faster data transfer at medyo may improvement din sa charging. Syempre hindi mawawala ang ating charging brick. At wala tayong fast charging feature dito sa Oppo A16 dahil itong ating charging brick ay 10 watts lang. We have an almost complete accessories pero sayang dahil may isa tayong nawawala dito yung ating free na earphones na kasama dito sa loob ng box. Kaya dun sa mga subscribers ko dyan na malapit sa Katanawan, Quezon, alam nyo na pag sa ITX Mobile Shop kayo bumili, may kasama or may free na kayong earphones. So, tanggalin na natin itong ating protective plastic dito nakasama sa ating smartphone. First impression guys, dito sa design ng ating back panel. So, grabe pala talaga si Oppo pagdating sa design ng kanilang smartphone. Hindi ko alam kung nabibigyan ng justice ng ating overhead camera. Pero kung makikita nyo talagang napaka-premium ng design niya, mukha siyang flagship smartphone. Ito kung mapapansin natin, meron tayong makikita ditong light rays kapag
ititilt natin itong ating smartphone. Sobrang ganda ng ating back panel. Actually, ito ay plastic material pero pag titingnan mo siya, mukha siyang glass na matte finish. So, ganun siya kaganda sa personal. And then yung ating camera module dito, talagang updated na din yung itsura, naka-rectangular shape na rin siya. At kung mapapansin nyo, curved na rin itong ating back panel, which is good, napakaganda niyang tingnan. Yun nga lang guys, kahit nasabi natin kanina na ito ay matte finish na plastic material, mukhang nagpipick up pa rin siya ng kaunti lang naman, kaunting smudges or kaunting fingerprint yung napipick up ng ating back panel. Siyempre may solusyon naman tayo dito dahil may kasama naman siyang free na jelly case. So katulad ko na laging basa yung kamay, so lagi tayong gagamit ng jelly case para hindi magmukhang madumi itong ating smartphone. So try natin yung kanyang free na jelly case. At syempre protected na nitong ating free na jelly case itong ating medyo nakaangat na camera module. At ang maganda dito guys, may nakikita tayong medyo kaunting lip dito sa corner ng ating free na jelly case. So mapoprotektahan din yung ating display. Itong color guys ng smartphone natin ay tinatawag ng Oppo na Space Silver. At mayroon pa tayong dalawang available na colors, yung Pearl Blue at Crystal Black. So andito yung ating triple cam na mayroong LED flash, yung ating Oppo branding dito sa ibaba. At dito sa right hand side ng ating smartphone, so andito yung ating power and lock button na magsisilbi ring ating fingerprint scanner. Sa taas, wala tayong makikitang microphone. At dito naman sa left-hand side ng ating smartphone, nandito yung ating card tray and then our volume rockers. So, meron tayong slots for our 2 nano SIM cards and isa naman para doon sa ating micro SD card. Sa bottom part ng ating phone, meron tayong headphone jack. So, plus point ito. I think this is our microphone, the charging port, and our speaker grill. So, syempre, itong ating display ay made from glass. Ay meron tayo ditong pre-installed na screen protector. Makikita nyo dito yung ating earpiece. And we have here a notch para sa ating front camera. So, set up lang natin itong ating smartphone. At syempre, babalikan ko kayo guys. Okay, na-set up ko na itong Oppo A16. At syempre, una nating itatry agad-agad ay itong kanyang fingerprint scanner. Kung responsive ba siya or mabilis. Take note guys ha, isang beses ko lang na-register itong aking thumb. So, check natin kung sapat na ba yun. Ayan, kung nakita nyo naman guys, mukha namang responsive itong ating side-mounted fingerprint scanner. So, itong ating Oppo A15 ay mayroong 6.52-inch HD Plus IPS LCD display. At makikita natin na mayroon pa rin tayong notch para sa kanyang front camera. Ang problema lang dito, hindi nagmumukhang updated yung ating display dahil nga dito sa kanyang notch. Mas okay sana na this year, 2021, talagang dapat naka-punch hole cutout na tayo for our front camera para hindi magmukhang very 2018 or 2019 yung itsura ng ating display. Okay naman yung bezels natin dito sa smartphone na to, manipis yung left and right bezels natin, pati yung nandito sa taas. Yung sa baba, obviously, medyo makapal talaga siya. Okay, so first impression dito sa display ng ating Oppo A15, napansin ko na hindi siya ganun ka-vibrant, hindi ganun ka-colorful yung mga icons na nakikita natin dito sa ating screen. Actually, medyo wash out na nga itong color natin, lalo na kapag lalakasan natin yung ating brightness. Ayan, so medyo hindi siya ganun ka-vibrant. At napansin ko guys na medyo marami tayong preloaded apps. Pero yung iba talagang i-install naman natin at magagamit naman natin like the Google Apps. So halos kompleto naman sila. At kung yung iba dito hindi mo naman ginagamit or kailangan, pwede mo naman siyang i-install. Okay, so may option naman tayo para i-install yung mga preloaded apps dito. So itong ating Oppo A16 guys ay naka-version 11.1 na ng ColorOS. Based on Android 11 of course. At yung chipset na ginamit dito sa Oppo A16 ay yung MediaTek Helio G35 na for me medyo mababa kung i-compare natin dun sa mga smartphone na below 8,000 pesos na naka MediaTek Helio G80 na. So ang ating device storage must be 64GB of internal storage, diba? Pero out of the box, ang natitira na lang natin or yung available internal storage natin dito ay 47.7GB. So ang laki kaagad nung kinain ng kanyang mga preloaded apps at ng system na meron itong Oppo A16.
So it's better na i-install yung mga preloaded apps na hindi naman natin kailangan para medyo tumaas itong ating internal storage. Pero syempre, expandable naman ito up to 256 via microSD card. Okay, pagdating naman dito sa battery nitong ating smartphone, we have 5,000 mAh of battery capacity. To give you an idea para dun sa initial battery performance nitong Oppo A16, out of the box, ang nakuha nating factory charge ay parang nasa 55%. Pero syempre, diba, sinet up na natin to at yung ating screen on time dito ay 1 hour and 6 minutes na. So from 55% after 1 hour, naging 45% na yung ating battery. So ngayon, usapang cameras naman tayo. Dito sa ating rear cameras, meron tayong 13 megapixels of main shooter, 2 megapixels for our macro, and another 2 megapixels for our depth sensor. At ito namang ating front camera ay 8 megapixels.